panahon na ito, hindi biro ang magkasakit lalo na sa gitna ng pandemya. Kaya kailangan ay seryoso natin kung paano natin palalakasin ang ating resistensya. So eto na, ang top 10 sa listahan ng Rated Corina kung paano palalakasin ang inyong mga resistensya. Nakahanda na ba kayong maglista? Tandaan, push lang ng push to be healthy. Nakapagtala ang Department of Health ng 20,310 na bagong kaso ng COVID-19. Pumalo na sa mahigit 2 milyon ang may COVID sa Pilipinas at nasa 158,900 ang naitalang active cases kahapon. Ang 1,273 sa kanila may Delta variant at pumalo naman sa 33,873 ang namamatay na dahil sa COVID. Sa sitwasyong gaya nito kung saan ang kalusugan ay napakahalaga, nagsaliksik ang Rated Corina sa mga babasahin at nagtanong sa mga espesyalista kung paano ang pinakamainam na paraang makaiwas sa sakit at mas mapalakas pa ang resistensya. Ito ang nakalap naming top 10 tips para lumakas ang resistensya o ang ating immune system. Tip number 1, exposure sa sun. Ang pagbabad din sa init ng araw ay nakakatanggal ng stress at nakakatulong sa pagpapapayat. 30 minutes na exposure sa araw sa pagitan ng alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang pinakamainam daw na oras sa pagbababad sa ilalim ng araw. Pero may dapat tandaan kung ito ay gagawin. Si Dr. Lopez ay isang integrative medicine physician. Tinulungan ang Rated Corina para mas maintindihan ang kahalagahan ng vitamin D mula sa araw sa katawan. Yung iba, doktor, hindi sineseryoso yung init ng araw. Gaano ka-importante sa katawan at panlaban sa sakit ang init ng araw? Vitamin D actually stimulates the release of antimicrobial peptides, which is important in fighting against bacteria as well as viruses. Pag medyo maitim yung balat natin, kailangan natin sa tanghali because the melanin pigment actually acts like a sunblock. So yung medyo mapuputi, pwede sila sa medyo earlier during the day. Tip number 2, regular exercise. Ang pag-e-exercise sadyang mahalaga para tayo ay always healthy. Gaya na lang ng mga Lola Zumba. Ako po si Rosalinda Rivera, oy, 65 years old! Si Lisa Osbalaga, 65 years old! I'm Faye Condat, 71 years old. Hello, ako si Teresita Coronado, 72 years old. Hello, I'm Shirley Lanusa, I'm 60. Akalain mo bang ang pinakabata sa kanilang magkakasumba ay 65 years old at ang pinakamatanda ay 72 years old? Maliban po sa ito na po ang pinakabanding namin, nakakalabas pa po ng pawis sa katawan at lalo na po ngayong pandemya, nakain na lang ng kain sa loob ng bahay, mabuti na po yung nakakapag-burn kami ng fats. Nakakatulong ang pag-e-exercise sa pagpapalabas ng mga bad bacteria sa katawan at pinapabagal din nito ang pag-activate ng ating stress hormones. Kaya naman, more exercise, less stress, have fun! Tip number 3, uminom parati ng tubig, stay hydrated. Sabi nila, drinking 8 glasses of water a day makes us stronger. Ang pagkakaroon kasi ng sapat na tubig sa katawan ay proteksyon mula sa germs at virus. Sa katunayan, kung ikaw ay dehydrated o kulang sa tubig, pwedeng maapektuhan ang ating mga kidney at kung minsan sa ating mga puso. Kailangan ba talaga, Doc, 8 glasses of water a day o kapag nauuhaw ka lang? Depende sa body weight. So, ang computation dyan is half of your body weight in ounces. So, kunyari, 100 pounds ka. So, kailangan mo ng 50 ounces of water. Gaano ka-importante for the immune system? Yeah. Importante ang hydration kasi especially if you drink alkaline water, it would have anti-inflammatory effects in the body. Tip number 4, balanced diet at kumain ng
mga gulay. Kasabay na madalas na pag-inom ng tubig ay sapat at tamang dieta. Balanseng pagkain. Mas maganda din daw kung mas lamang ang green foods o gulay sa ating kakainin. Mayaman ito sa vitamins, minerals, and fiber na nakakatulong sa ating katawan. Ang vitamins at minerals na mula sa gulay ay tumutulong na labanan ng anumang sakit. At para maproseso ng maayos ang ating mga kinakain, ang fiber naman ay nakakatulong sa ating pagtunaw o digestion at ma-regulate ng tamang ating blood pressure. Sa Pilipinas, ipinakilala ang Pinggang Pinoy, isang guide na nagtuturo ng balanseng pagkain. Sa isang plato, kalahati nito dapat prutas at gulay. 1/4 ay kanin o anumang carbohydrate. At ang natitirang 1/4 dapat nasa protina. Kailangan po iba't ibang uri ng pagkain yung kinakain natin. Kumbaga, yung tatlong ito dapat well represented siya kasi wala naman pong single food lang na makakapag-provide sa atin ng nutrients na kailangan ng katawan. Tip number 5, take natural food supplements. Sa isang balanseng pagkain, hindi din nawawala ang mga food supplements na maganda din para sa ating katawan. Tulad ng sikat na organic barley. Ang gulay na ito pampalakas ng immune system. At kasama si Dr. Victor Escueta, isa ding integrative medicine specialist. Ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng barley sa katawan. Paano nakakatulong ang barley? Sagana rin po ito sa mga antioxidants, sagana rin po ito sa chlorophyll, sagana po ito sa mga iba pang sangkap na kailangan ng katawan sa kanilang sa mga proseso na nangyayari sa katawan. Ayon sa masusing pag-aaral ni Dr. Yoshihide Hagiwara ng Japan, ang barley mayroong 16 na mineral, 18 amino acid, 16 na vitamins at enzyme. Mainam din daw sa mga may sakit na cancer ang barley. Nakakatanggal din daw ito ng goiter. Gaya ni Asep Madridano na natanggal ang goiter at mga bukol sa liig tulong ng organic barley. So pinagtiisan mo, Asep, yung goiter mo ng gaano katagal? Way back 2008 po, meron na po akong goiter na for operation po, ma'am. Ang sabi sa akin, I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. bukod sa bukol, sa gitna ng leeg ko, meron pa po akong kaliwa o kanan na maliliit po. Na doon sa maliit na bukol, meron pong maliliit na cyst na dapat talaga operahan po, ma'am. Nang maipakilala ng kanyang mister na si Joel ang organic barley juice, ininom niya ito at isang himala daw na unti-unting nawala ang mga bukol sa kanyang leeg. Nawala probably po yung kanyang bukol dahil nga po nakorek yung hormonal imbalance, lumakas ang kanyang immune system. Kapag mahina po yung immune system ninyo, magkakaroon kayo ng pwedeng tumors, cancer, cyst, myoma, ang dami yung pwedeng maging problema sa katawan, lalo na sa mga babae. May dalawang klase ang organic barley, isang kapsula at isang juice. At alam nyo bang made in New Zealand pa ito? Kung ang organic barley juice mainam sa ating katawan, tip number 6, limitahan ang inyong sugar intake. Ang mga inumin at pagkain namang sobra sa asukal, nakakasama sa ating kalusugan. Parami ng parami ang mga findings ng pag-aaral na ang asukal ay masama sa katawan. So, bakit sinasabing kailangan bawasan ang asukal para tumaas ang iyong resistensya? May mga studies na nag-show na pag madaming asukal, it actually suppresses your immune system by up to 7 hours. So, yung activity ng white blood cells natin, which is important against infection, is bumabagal siya. So, we become more prone to infections if we eat a lot of sugar. Kaya pinagbabawal yan sa may mga cancer at sa may mga infection. Better stay off of sugar. Of course, it also adds to our weight gain. Base sa pag-aaral, mas mataas ang risk na magkaroon ng sakit ang mga obese o kaya ang sobrang taas ang blood sugar kumpara sa normal ang timbang. Kaya hinay-hinay sa pagkain at pag-inom ng matatamis.
Iwasan nyo yung asukal or especially yung mga white sugar products. Pwede nyong ipalit yung mga natural sweeteners tulad ng stevia or even yung cocoa sugar, yung galing sa coconut. Tip number 7. Iwasan ang alcohol at ang paninigarilyo. Kung mahilig magbisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo, hinay-hinay dahil nakakasama ito at pwedeng magpaikli ng buhay mo. Avoiding the consumption of alcohol and smoking, makakatulong po ito to prevent yung further na sakit natin. Pwede ka rin magkaroon ng mga chronic diseases gaya ng high blood, heart disease, liver and digestive problems. Pangunahing dahilan din ng stroke ang madalas na pag-inom ng alak. Maaring makaapekto ito sa ating paghinga. Nakakasira din ng ngipin ang labis na paninigarilyo. At ang pinakamalalang pwedeng mangyari sa iyo ay ang magkaroon ng kanser sa bibig, lalamunan, pancreas, gastro at colon. Tip number 8, consult your doctor. Mahalaga din ang regular na pagkonsulta sa doktor para ma-monitor ang ating immune system, lalo na sa mga panahon ngayon. Sundin ang payo ng doktor. Bilhin ang mga nararapat na bitamina, lalo na ang pinakamagandang panangga sa virus. At ito ay walang iba kundi ang vitamin C. Tip number 9, take your vitamin C. Bakit ba ganun na lang ang effect ng vitamin C sa katawan natin na talagang importante? Pag sinabi mong resistensya, immune system, panlaban sa impeksyon, sakit, vitamin C talaga. Tao lang po ang hindi nakakagawa ng sariling vitamin C. Hindi po nai-store ito sa ating katawan. Mahalaga po ang vitamin C sa ating red blood cell production, sa connective tissues, at saka collagen production, at mahalaga yan sa ating immune system. Ang kakulangan ng vitamin C sa ating katawan ay nagpapahina sa ating resistensya. Kaya mabilis tayong dapuan ng sakit. Kaya ang medical frontliner na si Jaime Mariano, todo inom ng vitamin C para protektado ang kanyang pagiging nurse at pagharap sa mga COVID patients laban sa pagkahawa. Wow, nurse! Saludo kami sa mga makabagong bayani. Bilang frontliner, Nurse Jim, ano ba talaga yung peligro ninyo pag humaharap kayo sa maraming may COVID o infected? So actually, Miss Corina, kami po talaga yung may direct and high exposure po, lalong-lalo na with COVID. So kaya po we need protection. We need extra layer of protection. Kaya itong pandemic na to, it's a realization po na fittest, para siyang survival of the fittest. Correct. Po siya. Yung pinakamalakas ang katawan, yun ang hindi tatamaan. Po. Kaya kailangan po talaga i-boost natin yung immune system natin. Ang Calvit C, ang vitamin C na iniinom ni Nurse Jim. Sodium ascorbate na calcium ascorbate pa. Kaya ayon sa kanya, protektado na siya sa COVID. Gumanda pa ang kanyang kutis. Pero sa dinami-dami ng mga brand, Nurse Jim, di ba? Parang may mga bagong brand, lumang brand. Anong pipiliin mo? Pare-pareho lang ba? Calvit C po kasi natin may calcium and sodium ascorbate. Kaya nagiging non-acidic po siya. So very safe po sa aming frontliners kasi we have a tendency na mag 12 hours kami na walang laman ng tiyan. Hindi po kami nakakakain. Tapos minsan lang din po kami umihi. So etong brand na po ito, the Calvit C po, is non-acidic. Kaya sabi ko, okay, perfect for us. Isa si Nurse Jim sa mga frontliner na maswerteng hindi pa nagpositibo kailanman sa COVID simula ng magkapandemya. Importante yung calcium at saka yung vitamin C magkasama. Kung pag-aaralan niyo po yung physiology ng katawan, yung calcium at saka sodium may kaugnayan po yan sa isa't isa. So kailangan yung isa ay mababa, yung isa mataas, at kapag ka po sila ay nagkaroon ng hindi balanse, magkakaroon po ng deficiency sa isa. Kapag nagkulang po kayo dun sa isa, masisira po yung metabolic process sa loob ng katawan. At tip number 10, sapat dapat ang ating tulog araw-araw. Nirerekomenda ng mga espesyalista na magkaroon ng 7 to 8 hours na tulog para maging relax ang katawan at isipan dahil hihina daw ang resistensya at mabilis dapuan ng sakit ang mga laging puyat.
Tuwing natutulog tayo, sabihin natin parang nare-recharge yung katawan. Nakakapagpahinga yung isip saka yung katawan natin. Parang cellphone na mababa na yung battery. Pag natulog tayo, mapupuno ulit para pag magising, mas alerto, mas klaro yung isip, at mas mataas na yung resistensya natin. Dapat daw na ang mga matatanda ay mayroong 7 oras o higit pa na tulog. Para sa mga teenager, dapat ay 8 hanggang 10 oras. At sa mga bata at sanggol, dapat umabot sa 14 na oras. Payo din nila na kung hirap ka sa pagtulog, iwasang manood ng TV, gumamit ng computer at cellphone 1 oras bago matulog. Ang blue light sa TV, computer at cellphone ang nakakasira daw sa circadian rhythm o ang natural na wake-sleep cycle ng katawan ng tao. Mahalaga yung pagtulog kasi mas nakakabuti yon sa buong katauhan natin. Mas maganda yung pakiramdam, mas maganda yung health ng katawan. Kung ikukumpara sa palaging puyat, yung mga puyat, antukin, madaling mapagod, iritable, nakalimot, hirap mag-concentrate, tapos nagkakaroon ng maliit na pagkakamali araw-araw at naiiwasan din yung aksidente kapag nakakatulog tayo ng sapat. May pandemya man o wala, dapat nating pag-ingatan ang ating kalusugan. Ito ang ating natatanging kayamanan. Kaya dapat nating pahalagahan ang top 10 tips ng Rated Corina, Push to be Healthy. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. Level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams, dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikili, sensitive ang skin yan, di ba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My 2 superstars, the K-Magic Skin Cream for Face and Body.